tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. O ano, uuwi na ako? O di ba, ikaw ang best man ko. Huwag mong sabihin atras ka pare. Usapan na natin ito, di ba? Noon pa. Hindi ako maatras pare. Ako pa. Atras sa kasal ng kaisa-isa kong best Yun friend. naman pala eh. Bakit tayo mo pang umuwi? Kasi nga, next week pa naman ang kasal mo, hindi ba? Oo nga, pero siyempre pare, kailangan kita dito eh. Alam mo na, marami tayong pag-uusapan tungkol sa pag-aasawa. Bakit sa akin ka kukuha ng impormasyon? May asawa na ba ako para masagot ko ang mga itatanong mo? Mabuti pa pare kung impormasyon lang tungkol sa buhay may asawa. Yung mga may asawang mga kaibigan mong tanungin mo. Hindi lang naman yun ang ibig kong malaman pare. Siyempre, gusto ko sa'yo kong sabihin kung ano yung nararamdaman ko dahil ikaw ang best friend ko. Kaya, sige na. Umuwi ka na. Oo na. Pero hindi ko maipapangako na darating ako sa 2 linggo bago ang araw ng iyong kasal. Pero ang maipapangako ko, darating ako mismo sa araw ng kasal mo. Ganun ba? O bakit? May problema ba? Sabihin mo sa akin, baka sakaling magbagong isip ko. Parang ayaw kasi ng nobya ko na magkaanak kami. Ano? Oo, pare. Sa tinagal-tagal paghihintay kong magkapag-asawa hindi pala akong bibigyan ng anak. Ha? Pare, ikaw lang pinagsasabihin ko ng problema ko. Alam mo yan. Kaya sana, makauwi ka na sa lalong madaling panahon. Malapit na ang kasal ni na Vergie at Greg. Anong plano nyo ngayon? Tulad ng sinabi ni Greg, patitigilin na ni Greg si Vergie sa kanyang pagtatrabaho. Ha? Papayag naman kaya si Vergie? Ayun na nga eh. Pero kilala ko ang anak ko. At sa tinagal-tagal nitong hindi nanligaw, ay alam ko kung determinado na itong mag-asawa sa oras na makilala niyang babae. At yun nga ay si Vergie. Yun nga rin ang sinabi sa akin minsan kung bakit naabot niya ang edad na 28 na hindi man lang nanligaw. Pero totoo nga ba na hindi siya kailanman nanligaw? Oo. Alam mo, gusto ng anak kong mapapangasawa isang ideal woman. At yun nga ay nakita kay Vergie. Mapalad nga ang anak ko kung ganon. At sa dinami-dami ng babae, siya pa ang napili ni Greg. Kaya umaasa rin siya na magiging matagumpay ang kanyang buhay may asawa. At mangyayari yon kung nasa bahay lamang ang babaeng mapapang-asawa niya. Albert! Magandang umaga po, tita. Ay nako, halika, pumasok ka! Salamat po, tita. Ay nako, walang sinasabi sa akin ng kaibigan mo na darating ka. Kaya hindi ako nakapaghanda tuloy. Teka lang at magpapaluto ako ha. Huwag na ho, tita. Kumain na ako. Sinadya ko talagang hindi sabihin kay Greg dahil gusto ko siyang sorpresahin. Yung susi ng sasakyan ko. Albert, pare. Surprise! Kausap lang kita sa cellphone kanina. Sinabi mong hindi ka talaga pwede.
Teka, malamang patungo ka na dito nung nag-uusap tayo, hindi ba? Bunsay pare. Teka, kumain ka na ba? Oo. Mami, alis muna kami ni Albert. Lalabas muna kami sandali at mag-uusap. O sige, mag-ingat kayo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo. Pera lang ni Greg ang nagustuhan ni Virgie sa kanya. At syempre, ang status nito dahil mayaman nga at may matatag pang trabaho. Kawawa naman palang mahal ko kung sa katulad lamang na gold digger siya mapupunta. Eh bakit hindi ka gumawa ng paraan? Paraan? Anong ibig mong sabihin? Gumawa ka ng paraan para mahadlangan ang pagpapakasal niya sa babaeng yun. Ha? Hindi mo lang alam ang ugali ng babaeng yun dahil hindi mo nakakasama ng matagal. Pero magkasama kami sa isang call center. Eh ang tanong, nakakasama mo ba siya madalas? Sa bahay? Eh, kilala mo ba siya talaga? Naku, sa akin ka maniwala dahil nakatira kami sa isang barangay kaya't kilalang kilala ko siya. Tita, hindi ko ba pwedeng makausap si Greg kahit bago man lang siya ikasal? Habo, sasabihin ko kay Greg ang kahilingan mo. Dahil kung ako lang sana ang masusunod, wala akong ibang gusto na babaeng mapapangasawa ng anak ko, kundi ikaw. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng panghimasukan ang personal niyang buhay. Tita, nasaan mo ba siya ngayon? Ay, nako. Dumating kasi ang matalik niyang kaibigan galing sa ibang bansa para nga sa kasal. Dahil matagal na hindi nakapagkwentuhan, kaya yun. Lumabas silang dalawa at baka mamayang gabi na ang uwi nun. Ganun po ba, tita? Hayaan mo. Pagdating niya mamaya, sasabihin ko na tumawag ka, iha. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kaibigan kita pare. Matalik pang kaibigan. Eh, gusto ko siyempre ay maayos din ang buhay mo. Hindi kaya sinisira mo lamang siya dahil nag-nobya mo siya? Eh, ano naman ang mapapala ko kung sisiraan ko siya sa'yo? Una, wala na akong damdamin sa kanya. Pangalawa, kinabukasan mong nakasalalay dito pare. At ikaw na rin ang nagtanong sa akin ng opinion ko. Parang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Para mahirap yata nga. Pare, ano kaya kung yayain mo muna siyang mag-live-in? Ano? Oo. Ikaw na rin ang nagsabi. Ayaw muna niyang mag-anak. Di hilingin mo sa kanya na mag-live-in muna kayo bago kayo magpakasal. Papayag kaya siya? Tapos na yung usapan eh. Eh kaya nga, hilingin mo sa kanya na magsama na kayo. Total, tapos na rin ang pamamanhikan. Kumbinsihin mo siya na live-in na ang uso ngayon habang nagsasama kayo. Paano kung ayaw? Ganito na lang. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo kung ano ang dapat mong gawin para pumayag siya.
Akala ko, tita, si Greg nang mapapangasawa ko. Yun pala, maaagaw siya ng iba. Ay, nako. Kung pwede lang nahilain kita palapit sa kanya, ay gagawin ko iya. Pero hindi naman pwede. Oh, may humintong kotse sa harapan. Siguradong siya na yan. Halika, salubungin natin. Ay, nako. Lasing pa yata siya. Ay, ano ba yan? Paano kayo magkakausap dyan, iha? Lasing ang anak ko. Okay lang ho, tita. Sige po, pumasok na po kayo sa kwarto nyo at ako na ang bahala sa kanya. Ano kasi ang pumasok sa isip nitong anak ko? At pumayag siyang makisama kay Greg kahit hindi pa sila nakakasal. Tapo! Ah, ha? Tapo! Ano yon? Si Miss Virgin Agustin po. May delivery po galing sa isang appliance center. Ha? Ano ba yan? TV po na malaki. Delivery po para kay Miss Virgin Agustin. Ha? Dito ka yan. Ah? Teka lang, tatawagin ko ang anak ko. Anak! Sige. May delivery para daw sa'yo. Oo po, Itay. Lalabas na po ako. Malaki ito. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Naku, Itay. Heto na nga ang hiniling ko kay Greg. Bilhan ako ng malaking TV. Talagang mahal na mahal ako ni Greg. At lahat ng gusto ko ay binibigay. Ang laki-laki nga ng TV. Yan ang uso ngayon. Ang malasini ang laki. Ano tong pinagkakaguluhan ninyong mag-ama dito? Tignan mo saning may TV na tayo na sing laki halos ng telon sa sinehan. Oo nga. Malaki. Kaya lang. Kaya lang Nag-aalala ako sa'yo. Ano naman ang pinag-aalala niyo sa akin? Heto nga't binilhan ako ng TV ni Greg eh. At alam niyo, talagang mahal na mahal ako ni Greg. Pero anak, bakit ka naman pumayag na makisama kay Greg nang hindi pa kayo nakakasal? Ano ba naman yung kunting panahong paghihintay ninyo? Ano ho bang masama doon? Magpapakasal naman kami pagdating ng 3 araw ng kasal namin. Siya nga naman, anak. Kakasal naman kayo. Bakit hindi na ninyo hinintay pa ang araw ng inyong kasal? Total, 2 buwan lang naman ang palilipasin. Kakasal na kayo. Itay, inay, nakapag-desisyon na ho ako. Kaya wag na ho kayong makialam. Total, mag-aasawa na ho ako. Talaga? Dadalhin mo ako sa Amerika? Oo naman. At hindi lamang ikaw, kundi maging sinainay at itay. Ano? Pati sina itay at inay? Oo. Ako kasi ang natasan na mag-represent ng call center. Pwedeng isama ang asawa o partner. Kaya siyempre, sino pagdadalhin ko doon? Kundi ikaw. Oo, ako lang pala ang pwede mong isama eh. Bakit pati sina itay at
inay ka mo. Yung sa atin ay sagot ng kumpanya. Okay, inay, sagot ko na. Kaya, ako lang magbabayad ng kanilang pamasahe papunta doon. Talaga? Hindi kaya nakakahiya kung pati ang mga magulang ko dadalhin mo? Magulang ko na rin ang itay at inay mo, kaya ano bang kinahihiya mo? Oh, ngayon ay naniniwala na akong mahal mo ko. Mahal na mahal kita, Virgie. Sana, mahalin mo rin ako. Mahal din naman kita, hindi ba? Ito nga't, pumayag na ako makig-live-in sa'yo kahit hindi pa tayo kasal. Natutuwa ako at sa lahat ng mga naliligaw mo. Ako mo yung napili mo na hindi naman kagandahang lalaki. Dahil nga, mahal kita. Kaya kahit ganyan ang itsura mo, ay pakakasal ako sa'yo. Yan ang kala mo. Dahil sa oras na makasal ka sa akin, ako ang hahawak ng ATM mo. Ilang araw na lang lilipad na tayo papuntang Amerika. Ay, oo nga. Mapalad talaga ang anak natin sa mapapangasawang si Greg. At kahit hindi pa sila kasal ni Greg, ay talagang ipinaparamdam na nito ang pagmamahal nito sa anak natin. Pero hindi pa rin ako sang-ayon sa desisyon ng anak mo. Sana, kasal muna bago siya nakisama. Sus, ano pang hahanapin mo? Mahal na mahal nga ni Greg si Berge. Tingnan mo nga, lahat ng luho niya ibinibigay. Lahat ng hilingin niya, lahat oo. Saan ka na nakikita ng ganyang kabait na manugang? Basta, hindi pa rin ako sang-ayon. Ay nako, ano pa bang pinaghihimutok mo? Kakasal naman sila pagdating ng tinagdang araw ng kanilang kasal. Mahinga na nga tayo at inaantok na ako. O anak, pinatawag mo ako. Sabi ng itay mo, bakit ba? Hindi ho ba may pinsan kayo doon sa Amerika? Oo, ang Auntie Myla mo. Bakit kasi? Naisip ko na tawagan si Auntie Myla. Ha? At bakit? Hindi ho ba dadalhin tayo ni Greg sa Amerika? Oo, di ba yun ang sabi mo? Gusto kong mapahanap ng trabaho kay Auntie Myla doon sa Amerika. Ano? Pero anak, hindi ba't ayaw ni Greg na magtrabaho ka? Hindi ko naman ipapalam sa kanya na magtatrabaho ako o pagdating ko doon sa Amerika. Pwede mo ba namang ilihim yan sa kanya kung magkasama kayo? Kaya nga ho, kailangang makausap ko si Auntie Myla para kaming dalawa ang mag-usap. Kasi kayo, hindi kayo nakakaintindi. Kaya mas mabuting si Auntie Myla ang kakausapin ko. Anak? Oh, di ba? Wala kayong alam. Kahit nga ang napakasimpleng paglilinis ng bahay, hindi ninyo magawa. Pati paghugas ng plato, hindi ninyo magawa. Kwan kasi anak alam mo kasi anak, yung hinugasan kong plato, sumasakit ang kamay ko. Yun kasi yung pinagkainan ng itay mo hindi naman niya hinugasan. Sabi ko naman sa kanya, hugasan bago umalis, pero iniwan pa rin sa lababo. Ang sabihin ninyo, hinihintay niyo pa ako na ako ang maghugas ng mga plato? Ano ba naman kay inay? Pati pa ba ang paghuhugas ng plato ipapagawa niyo sa akin? Ako na ang dumidiskarte para gumanda ang buhay natin Pero pati pala paghuhugas ng plato ay ipapagawa niyo sa akin.
Sumusobra na kayo, inay. Gawin niyo naman ang trabaho niyo sa bahay na ito. Anak! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.